Nagsimula ang tradisyon para alalahanin ang pagkakatuklas ng isang lumulutang na krus sa ilog. May 200 taon na ang nakalilipas. Kada unang linggo ng Hulyo, nagtitipon ang mga taga-Bukawi para iparada ang krus sa ilog sakay ng isang pagoda. Ngunit noong taong 1993, ang pagpapakita ng debosyon ay nauwi sa isang bangungot. Bangungot na tumatak sa kasaysayan bilang The Bukawi Pagoda Tragedy. May nanagot ba sa trahedya? Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Sasakay na tayo. Nalilita po na yun. Sakit na po ako sumakay. Sasakay na tayo dyan na lang. Pero huwag kayo magulo dyan, ha? Wala niyo. Lalakad na po tayo. Makikiayos lang po at pakiingatan na lang ang inyong mga anak. Paghingi ng kagalingan at pagpapala. Pagpapasalamat para sa mga biyaya. Ito ang mga dahilan para sa pagtitipon-tipon ng mga deboto ng mahal na poon ng Cruz sa Wawa sa Bukawi, Bulacan. Kung yun ay isang debosyon, ang kanilang paniniwala, marami silang mga grasyang tinatanggap sa Panginoon kung gagawin nila ang bagay na ito taon-taon alang-alang sa krus ng Panginoong Jesucristo. Taong 1850 na magsimula ang taunang prosesyon ng krus dito sa ilog. Ayon po sa kwento ng matatanda, isang maitim na krus ang nakitang palutang-lutang dito sa ilog. Nakuha siya ng isang mangingisda at ginawa ng munting bisita. Di nagtagal, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa milagrong dulot ng krus. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi ng taunang pagdiriwang ang nobenaryo. Ito ang 9 na araw ng pagdarasal ng mga deboto sa krus habang inililibot ito sa ilog sakay ng pagoda. Ngunit noong July 2, 1993, araw ng Biyernes at 8 araw ng nobenaryo, 273 buhay ang nasawi sa biglang paglubog ng pagoda. Madidinig mo yung sigawan, iyakan, para bang nakakakuha ni doon sa ilog, nagkakagulo, madilim, may umiiyak, may sumisigaw, para bang ayaw mong marinig muli. Para bang nananaginip na gusto mong magising. Nakakapangilabot na ko po, Diyos ko po, tulungan niyo kami. Ganyan po, naku po, tatang, ganyan. Mga pangapangalang tinatawag. Naisip ko yan, baka hindi kami makaligtas. Kwento ni Leti Santos, isa sa mga mapalad na nakaligtas sa trahedya. Hindi sila natuloy sumakay sa pagoda ng Huwebes, pero nagpumilit ang kanyang mga anak, kaya sinubukan na nila muli ng sumunod na araw. Nung naiwanan kami, nagmamaktol yung mga bata. Sabi nila
dapat kasi ka kanina pa, si nanay naman ni ka ay ayaw pa. Ngayong pabalik na kami, o sige, hayaan nyo, bukas sa agahan natin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasakay sa pagoda si Letty at kanyang mga anak na sina Leriza, Edwin at Lelin. Kasama rin niya ang hipag na si Rowena na 9 na buwang buntis. Tara na. Sa lugar na ito nakaparada ang pagoda para sa pagsakay po ng mga deboto. At tinatayang 500 katao ang sumakay ng gabing iyon. Sobra-sobra sa kapasidad nito na aabot lamang sa 300 katao. Nung dumating kami, wala pang gano. Pero ilang saglit lang, madaming ng tao nagsasakayan. Iniisip ko kasi kung magpapababa sila, bababa ko yung mga bata. Kasi nga mahirap baka nga hindi naman nagpababa. Ay nanay. Kwento ni Linda Bulig, pagtatakip silim pa lang ay sakay na ng pagoda ang anak niyang si Sajid. Silang magkapatid, rotation ang sakay kasi 9 na gabi na ililigod yung pagoda. Webes, kapatid niya, si Frank. Biyernes sa kanya. Lalakad na po tayo. Makikiayos na lang po at pakiingatan na lang. Alas 8 ng gabi nang magsimulang maglayag ang pagoda. Kasama sa siksikan si Sajid at ang pamilya ni Letty. Tradisyon sa Bukawi ang pagsindi ng mga paputok sa pampang habang dumaraan ang pagoda para mailawan ito. Noong gabing iyon, pagsindi ng mga paputok ay maraming bata at deboto na nagtakbuhan sa kanang bahagi ng pagoda para makanood. Sandali lang, tapos sabi, lulubog nga daw ang pagoda. Gumit na ikakaya, huwag kayong malikot. Ayun, kamala-mala, heto na nga. Nalayo ako doon sa mga batang kasama ko. Okay, sa kaliwa! Tumatakil kayo! Balik! 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 Tumigil ang pagoda sa gawing ito ng ilog. 10 minuto simula nang ito ay maglayag. Sa isang iglap, nabalot ng dilim ang pagoda at tuluyan ng lumubog. Pasado alas 8 ng gabi ng maganap ang trahedya. Nagkataong walang kuryente sa Bukawi ng gabing iyon. Balot ng dilim ang paligid dahil namatay na rin ang mga ilaw ng pagoda nang ito'y lumubog. Hindi magkandatuto ang mga deboto kung paano kakampay sa tubig at humingi ng tulong. Hindi naging madali ang paglangoy dahil na rin sa lalim ng ilog na nasa 20 talampakan. Bocanga River ay heavily silted. The water was very murky, kaya yung mga nasagip na huli, talagang lumulubog sila. Iba, nababaon sa burak talaga. So, yun isa sa malaking nagpahirap. Sa gitna ng trahedya, nang ibabaw ang kabayanihan ng mga taga-Bukawi. Kabilang na ang 13 taong gulang na si Sajid Bulig, na tubong taga-barangay Pambang. Sa paggewang ng pagoda, nagdesisyon ng tumalon sa ilog si Sajid at lumangoy papunta sa Pampang. Bagamat ligtas na, hindi natiis ni Sajid na panoorin na lamang ang mga batang nalulunod. Nakita nila, naglulubugan na. Kesa na siyang lumangoy. Nanagip siya ngayon. Nakita nung kaibigan niya na talagang tinatamaan, pabalik-balik ang ginagawa niyang langoy. Kaya nga, tinanong ko dun sa kakilala ko, nakita niyo si Sajid. Andun po nananagip. E di kontento na yung loob ko, nananagip Di alintana ni Sajid ang mga nagpapagsakang kahoy mula sa pagoda. Mailigtas lang ang 6 na batang nalulunod. Sa mga oras na yon, hindi naman alam ni Letty ang kalagayan ng 2 pang anak na parehong hindi marunong lumangoy.
palad namang nailigtas si Edwin. Napahiwalay na rin si Rowena sa kanyang mga kasama at naipit sa naglalaglagang kahoy mula sa pagoda. Nang mabalitaan ng trahedya, mabilis na tinungo ng pamilya ni Leti ang ilog para hanapin sila. Lumusong ang kapatid niyang si John John, na asawa naman ni Rowena. Rueda! Rueda! Asawa ko! Rueda! Susunod sa Case Unclosed, ang mga itinuturong responsable sa naganap na trahedya. Pero hindi ako advisor. Sinabi ko, wala akong responsibilidad dyan. Doon sa kasong isinampay niyo sa akin administrative.